Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, umamin na, nako, Secretary Bunuan na may ghost project sa DPWH. Senator Marcoleta sumabog sa galit. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito, unahin po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at eto nga. Umpisahan po natin dito sa pag-amin. Nako Ito po si Secretary Bunuan mga kababayan. Sabi po dito, DPWH Secretary Manuel Bunuan admits that some of the flood control deals awarded to Wow Builders Incorporated, which secured 5.9 billion worth contracts in Bulacan, were ghost project. Nako. Sino bang dapat nating sisihin dito? Baka ang gustong iparating sa atin dito ni Secretary Bunuan, mga kababayan, na sisihin natin yung Department of Health, di ba? Dahil may ghost project sa DPWH, ganun ba? Aba. Kung mayroon pong nag-i-exist na mga ghost project under the DPWH sa Bulacan, maaaring ganun din po sa ibang mga lugar mga kababayan. May mga ghost project pagdating po sa flood control projects na ito. Hindi po ba nakakahiya ito? Nalusaw. Kasi pag sinabi mong ghost project, walang project yan mga kababayan. Or ghost project, binagyan na ng poste, something na unaccomplished, di ba? Na project. Hindi ba nakakahiya ito? Sobrang kapal naman ng mukha ninyo, Secretary Bunuan, no? Pera po ng taong bayan niyang 5.9 billion. Pera po ng taong bayan. Ghost project ang kinalabasan. Hanggang report na lang ba kayo? Wala bang mapaparusahan or ikaw mismo hindi ka ba mapaparusahan dito na may ghost project under your department? Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? At eto pa. Eto ang matindi mga kababayan. Umamin si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na wala umano silang kakayahang suriin ang kalidad ng proyekto sa ilalim ng kanilang ahensya. Aba, mag-resign na kayo. Di ba? Mag-resign na lang po kayo kung wala kayong kakayahan na suriin yung mga flood control projects na yan. Di ba? Kasi it is your job. Hindi lang po kayo sa pag-build, no? Hindi lang po pag-build ng kung mayroon man kang ginagawang build, baka wala. Kaya nga, ghost project kasi walang project. Niloloko lang tayo nito, napakalaki pong pera niya na 500 plus billion po ang ginasto sa isang taon mga kababayan para sa flood control projects na yan. At ngayong year, nasa 800 billion po ang pondo ng DPWH mga kababayan. I think that is only, correct me if I'm wrong kung para lang po yan sa flood control projects. Nako, tiba-tiba na naman ito. Hindi ba pwedeng wag na munang bigyan ng budget ang DPWH? Ang laki-laki po kasi nung nakaraan po yung proposed nilang budget 1 point something trillion. Trillion na, umabot ng trillion Hay nako. Kawawa naman po yung mga nagbabayad ng tax dito sa kanila. Ghost project Tapos dito ayaw pang inamin po nila wala silang kakayahan to invest to suriin suriin ang kalidad ng proyekto. DPWH ka tapos hindi mo alam kung nasa standard o hindi standard yung kanilang ginagawa. May standard yan mga kababayan, hindi pwedeng halo ka lang ng semento, may standard yan. Diba? Ano po inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Senator Rodante Marcoleta inutusan
Akala siguro ni Bunuan, hindi alam ni Senator Rodante Marcoleta yung kalakaran dyan sa Kamara. Ito pong balita mga kababayan. Senator Marcoleta inutusan si Bunuan na ibigay ang listahan ng mga congressman na mahilig humingi ng funding sa DPWH. Nako, kabado na naman po yung mga buhaya sa House of Representatives. Pag nakuha po ni Senator Rodante Marcoleta, ipatawag, no? Ipatawag silang lahat sa Senado nang makilala po ng taong bayan. O kung hindi ipatawag, pangalanan lahat ng nasa listahan para naman magkaroon po ng kaunting kahihiyan sa susunod na mga panahon. Nako, tinanong ni Senator Rodante Marcoleta si DPWH Secretary Bunuan kaugnay sa listahan ng mga kongresista na mahilig humingi ng funding sa DPWH. Sinagot ito ni Bunuan na mayroon silang listahan na ganito at sumang-ayon na makikipagtulungan sa Senado sa susunod na hearing. Yari ang mga tauhan ni Tambaloslos. Naku, baka number 1 dyan si Speaker Martin Romualdez. Yari na naman. Okay. Ano po ang inyong masasabi dyan sa listahan na yan mga kababayan? Baka isang page yan. Baliktaran pa. Naku, sa dami nila. Alright. Ito naman mga kababayan. Nako. Hindi lang pala 5,500 flood control projects. Di ba nung nakaraang SONA ni President Bongbong Marcos Jr., sabi niya 5,500 flood control projects tapos na. At yung iba ay ginagawa pa. Hindi pala nag-stop doon ang paggawa nila. Yung kanilang mga hocus-pocus hindi pa natapos doon. Biruin mo mga kababayan, simula po nang sinabi yon ni President Bongbong Marcos Jr., ito po ang kabuuan na ngayon. 9,855 flood control projects na from 2022 ng May. Ngayon 2025. Ilan po yung nadagdag? Nasa 4,355 po ang nadagdag mga kababayan. Biruin nyo yan. So nagpatuloy lang sila sa kanilang mga kalokohan na mga flood control projects. Malaki rin po ang perang nagastos dyan. Ibisipin nyo, 9,855. Lahat-lahat. Naku po. Baka trilyones na po ang nagastos dito. At ang tanong, nasaan yan? Baka kalahati dito ay ghost project sa sobrang dami nito. Di ba? Baka kalahati nito mga kabayan ay ghost project. Nako po. Sana po ay ma-check ito, no? Ma-audit po ito para malaman ng taong bayan kung para sa susunod, hindi na po bigyan ng flood control project sa mga hinayutak na ito. Di ba? Kasi ganun rin naman eh. Di ba? Magbibigay tayo ng flood control budget, hindi gagawin nilang ghost project. Di sa kanila na yung pera. Yung perang yun, gamitin na lang sa makabuluhang bagay mga kababayan, sa mga makabuluhang project. Huwag dito sa flood control ghost project. Nako po. Kung ako kay Bunuan, magre-resign ako dito. Grabe na po ang kahihiyan na inaabot niya dito sa flood control project na ito. Pero hindi ibig sabihin niya mga kabayan na hindi na siya ang sisisihin ng taong bayan dito. Syempre, it is under his department, di ba? Alangan naman sisihin natin ang Department of Health. Siya naman po ang dito, may hawak. Okay. Ito pa mga kabayan, Senator Rodante Marcoleta. Nako, sumabog sa galit, di ba? Sabi po niya dito, meron akong hawak na martilyo dito. Tila hindi napigilan ni Senator Rodante Marcoleta na sumabog sa galit dito po sa isang kontraktor na patawa-tawa lang habang nag-iimbestiga, habang tinatanong dyan po sa Senado. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Tila hindi mapigilan ni Senador Marcoleta ang mainis kay Alan Quirante, may-ari ng QM Builders, dahil sa umano'y magkakasalungat na pahayag nito. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman
Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. This, ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chair. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon doon po sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta? Aba, grabe talaga. Mga sinungaling talaga itong mga kontraktor na to. Baka may kapatid pa yan na kongrista sa pag-iimbestiga baka may lumabas lang ha. Kasi di ba kailangan mong maging may connection ka sa mga kongrista para makakuha ka ng kontrata diyan. So ibig sabihin, mga kabayan, may involved na naman diyang kongrista. Ha? Ito pakinggan po natin itong si Lolo. Natawa ko dito eh. Teka lang ha. Salamat sa 500 billion flood control project. May dagat na kami sa Montalban. Lo, doon naman tayo sa De La Costa. Mas malalim daw dun. Yan mga kabayan, ako ginagawa na lang kalokohan or I mean, dinadaan na lang po sa pagpapatawa. No, itong mga flood control projects na itong mga kabayan. Although this is made by AI, no? But the context, no? I don't care. Hindi naman, wala akong pakialam kung AI man ito o hindi. Ang gusto ko lang iparating dito mga kabayan, yung context po, no? Yung information na gusto nilang iparating sa atin. Saktong-sakto. Approve na approve po mga karibin natin, no? Anyway, eto mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Wag po natin kakalimutan na ang lahat ng ito ay sumingaw. No, itong flood control project, sabi nga dito ni Attorney Roy Naguanson, tayo na po sa bagong Pilipinas. Wag po natin kakalimutan mga kabayan na ito pong mga nangyayari ngayon sa flood control projects, no? Ay sumingaw po ito dahil po mismo sa ating Pangulo, sa pagsisinungaling ng ating Pangulo na tapos na daw ang 5,500 flood control projects. At marami pang, totoo nga, marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Kaya pala nadagdagan ng 4,000 plus yung kanilang flood control projects kasi marami pang ginagawa sa ating bansa. Paano ba yan? Umamin na po si Secretary Bunuan na may ghost project at malamang hindi lang po yan sa Bulacan. Maaaring sa ibang panig ng ating bansa ay ganun din po ang nangyayari. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin to. Kaya pala nag-resign si NBI, Jaime at Soljan Guevara, ikinanta na lahat. Umami na. Eto mga kabayan, pakinggan po natin to. Sa mundo ng social media, ang di umanay balitang sadyang tila unti-unti nang lumalabas ang buong katotohanan matapos ang pagbitiw ng Solicitor General na si Menardo Guevara ay tila hindi na kinaya at nagbitiw na rin si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Hindi na nakapagpigil at matapang na nagsalita na sa publiko at tila binasag na nito ang lahat ng nalalaman at katotohanan kung bakit siya biglaang nag-resign sa kanyang pwesto. Bakit kaya? Ito'y matapos umanong naranasang sirain ng ilang may masasamang interes sa kanyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video
na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kaysa dungisan nyo ang pangalan ko, magbibitiw na lang ako sa pwesto. Matapang at tahasang ginulantang ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang maraming Pilipino online matapos ang kumpirmadong pag-resign nito bilang direktor ng NBI at matapos umano ang samut-saring propaganda laban sa kanya. Naumani ito ng samut-saring mga komento at reaksyon ang kumpirmadong balita na ito na tila kung saan nabuo ang mga di umano'y mga kwento at mga umano'y teoryang posibleng ang ilang matataas na mga tao ang posibleng nasa likod kung bakit walang pagdadalawang isip na nag-resign si Jaime Santiago sa kanyang mataas na pwesto. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng source na ang balita ngayon. And I quote, "Nagbitiw, NBI Chief Santiago, nag-resign na." Nagbitiw si NBI Chief Jaime Santiago matapos umano'y siraan ng mga may masasamang interes. Hiling niya maging epektibo ito kapag may kapalit na upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Nagbitiw na si National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago ngayong Biyernes, Agosto 15 matapos umano'y maranasang siraan ng ilang may masasamang interes sa kanyang posisyon. Sa kanyang liham kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Santiago, "Ang mga detractor at may masasamang interes sa aking posisyon ay patuloy na gumagawa ng hakbang para dungisan ang aking reputasyon sa aking isipan. Kapag paulit-ulit, inuulit-ulit ang kasinungalingan para bang magmumukhang totoo. Detractors and those who have sinister interest in my position insistently makes move to blemish my reputation. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth." Giit niya, "Hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw para sirain ang reputasyon kong iningatan sa loob ng maraming taon. I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation which I molded through the years." Hiningi ni Santiago na maging epektibo ang kanyang pagbibitiw pagkapwesto ng kapalit upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na abogado na si Attorney Topacio na tila madismaya matapos lumabas ang kumpirmadong balita na ito. Ikinalungkot ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Cassandra Leong at dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. ang biglaang pagbibitiw ni Jaime Santiago bilang Director ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Topacio, si Santiago na dating hukom sa Regional Trial Court ay kilala sa kanyang malinis na reputasyon at mataas na pamantayan sa paglilingkod sa publiko. Aniya, bilang NBI Director, ipinakita ni Santiago ang malasakit, makataong pagtrato at paggalang sa karapatang pantao kabilang nasa kanyang mga kliyente. Tinawag pa ni Topacio si Santiago na isa sa ilang natitirang bituin sa administrasyon at inihalin tulad naman ang pagbibitiw nito sa isang lumulubog na barko na ani sumasalamin sa kasalukuyang pamamahala. Nagpabot naman ng pasasalamat si Topacio kay Santiago para sa kanyang serbisyo at hiniling ang mabuting kalusugan at mahabang buhay para sa dating NBI Director. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.